Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video guys is magta-try akong magluto ng patatim. As usual guys, first time ko na naman itong lulutuin. At fun fact lang din about me is that hindi talaga ako kumakain ng pata. Pero ito kasi guys, meron siyang laman. Ang ayoko lang talaga sa pata is yung balat niya at saka yung parang litid niya. Yun ang ayaw ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Kahit yung Adidas ng manok, hindi ko siya gusto. Pero ito kasi guys, nag-crave ako. At saka ito, yung pata na ito, yung pata sa unahan. Kaya malaman siya guys. So, papakita ko sa inyo guys kung paano namin niluto yung patatim na ito. Dito, sa kawali na tabingi. Hindi sa video ko lang to guys. Alam nyo, ang hirap talaga pag ganito. Kasi akala ko talaga pantay siya. Pero naduling siguro ako. Kaya tabingi yung ating kawali. Pagpasensyahan nyo na guys. So, dito guys, naglagay lang ako ng mantika. So, depende sa inyo kung gusto nyo maraming mantika. Pero panggisa ko lang din naman to. At saka pang medyo toasted lang ng ating pata. So, yung pata guys na nabili ko is worth 200 pesos siya. Hindi naman siya kalakihan. Pero kasi mura na siya 230 lang ang kilo. Alam nyo guys, sa iba, parang nasa 250, 260 na yung kilo ng pata. Kasi kasabay pa to guys nung pang bopis natin last time. Kaso lang, ito kasi dapat hindi ko to bibilhin. Pero nakita ko kasi bagong katay yung baboy. Kaya ginrab ko na yung opportunity. Actually, dalawa dapat to. Kaso medyo hindi pa kaya ng budget. So, saka na lang tayo magbobonggang-bonggang ingredient guys. Kapag kumikita na tayo dito, yes, we're claiming it na. Also guys, kunin ko lang din tong opportunity na rin para magpasalamat po sa lahat ng mga subscribers natin. Guys, as of now, meron na po akong 31 subscribers. Maraming salamat po sa pagpa-follow or subscribe sa akin, sa pag-share ng mga content ko, sa pag-comment at pagla-like. Maraming salamat guys. Na-appreciate ko kayo ng sobra. So, after natin guys, igisa yung bawang, isunod na natin itong sibuyas. So, itong recipe na to guys, or itong pagluluto ko, hindi ko to na-videohan lahat. Gawa nga na yung aking phone ay medyo hindi nakikipag-cooperate sa akin. Kaya, kung makikita nyo mamaya, medyo lalaktaw na to. Darating na tayo sa patapos na ganyan. Yung mga, i-explain ko na lang kung ano yung mga nilagay ko dito guys. So, pagpasensyahan nyo na po at ito pa lang yung pinagtsatsagaan ko as of now. Pero soon, pag meron na po tayong budget, bibili rin tayo ng maayos-ayos na camera pang video din natin guys. So, after natin guys, igisa yung ating sibuyas at bawang, isunod na natin yung pata. So, kung makikita nyo guys, maganda pa yung yung pata. Fresh na fresh pa ito siya guys, and mapink-pink pa yung kulay. Sana all. So, ito guys ay parang maliit pa siya, alam niyo yun. At saka medyo frozen pa to kasi kakapalamig or kakababa-baba ko lang to sa freezer ng mga time na to. Actually, nag-start ako magluto ng mga around before 5 PM ata. Kasi nga medyo magpapalambot-lambot tayo. Kasi mas masarap siya yung pag malambot talaga yung pata kaysa yung medyo nanlalaban pa. So, sabi rin sa akin ni Papa, lutuin ko to ng mas maaga nga para makapakulo ng magpakulo. And dito guys, ang goal ko dito is magkaroon lang siya ng parang toasted na part. So, parang lulutuin natin siya dito pa lang sa part na to guys. Actually, hindi na nga ako naglagay dito ng mga beans kasi nakita ko nung nag-research ako kung paano siya lulutuin. Hindi na ako naglagay ng mga beans. Ang tawag doon, black beans pala yung tawag. At saka yung tawag nila na bulaklak ng saging. Kasi wala akong mabilihan dito guys. So parang ang style nito is parang inadobo na lang ganun. Wala nang ibang ingredient. So dito guys, pinapaluto-luto lang natin siya ng konti lang naman. At after nito is, pag medyo mayroon brown na part is, maglalagay na ako dito ng tubig. So dito guys, talagang dinamihan ko yung tubig. Naglagay ako ng maraming tubig talaga kasi nga, para hindi siya madaling matuyuan. Alam nyo guys, nag-research ako. Hindi ko alam kung totoo to, pero sinearch ko lang siya sa Google. Kasi na-curious ako kung saan nanggaling yung patatim. So ang sabi dito, yung pinagmulan daw ng patatim ay galing sa mga Chinese sa Binondo, Manila. So, ang kahulugan daw ng pangalan na patatim ay pata, yun yung binti ng baboy, habang ang tim naman daw sa salitang Chinese ay ibig sabihin ay braised o niluluto ng matagal sa mababang apoy. At isa pa,
Guys, mag-ala Kuya Kimo na ako dito ha. Kasi na-curious din ako anong pinagkaiba ng patatim at ng humba. So, ang patatim daw, gaya nga ng sinabi ko, ang usual na ginagamit daw ng patatim ay buong pata or pork leg. Sa humba naman, ang traditional talaga na ginagamit ay pork liempo or ibang part pa ng karne or ibang hiwa ng karne. So, pwede rin naman gamitan daw ng pata, pero ang tawag na daw dito ay pata humba. So, siguro next time, titingnan natin kung ano pinagkaiba sa ingredients and then itatry din natin lutuin yung pork humba. Kasi why not, di ba? Mag-explore lang tayo na mag-explore guys since yung karamihan ng mga niluluto ko dito ay first time kong lutuin. So dito guys, naglagay na ako dito ng laurel. So gaya nga ng sabi ko, hindi kami malaurel dito pero ito nilagyan ko siya ng laurel kasi bagay sa patatim yung mabango siya, yung mas lamang yung amoy din ng laurel kaysa sa ibang condiments. So igisa-gisa lang natin and kung makikita niyo medyo nagkakaroon na siya ng parang toasty na part. Pero hindi pa naman masyado, pero talagang pinabrown ko to ng pinabrown yung karne para mas kumapit yung lasa doon pag nilaga na natin. Dito guys, hindi rin ako naglagay ng kahit anong pampalasa sa pata. Inayaan ko lang na paglalagayin na natin siya, doon ako maglalagay ng mga pampalasa. Feeling ko kasi mas ma-absorb or mas makukuha ng pata yung lasa kapag nilaga natin ang nilaga. So dito, naglagay lang din ako dito ng paminta. So, depende yan sa inyo kung gaano karami. Kaya nga nang sabi ko sa mga previous vlog ko po, tansya-tansya lang po yung nilalagay ko dito. Kasi parang magte-take ako ng maraming oras kung sakali natatansya-tansyahin ko pa yung mga ingredient ko. I mean, susunod siguro pag marami tayong time, itatry ko na magtansya ng mga ingredients para masundan nyo din. Kasi lalo na sa mga beginners, iba kasi yung merong measurement talaga sa tansya lang. So dito guys, nung medyo feeling ko okay na rin matapos ko makipaglabanan kasi nga dumidikit na yung ibang part, is maglalagay na ako dito ng mga dalawang ganitong mangkok na tubig. Actually, siguro mga nasa 1 liter to, more than 1 liter, mga 1.5 liter to ng tubig. So, depende yan sa inyo guys, kung siyempre pag marami yung karne, halimbawa mga 2 kilo, 1 kilo, ito kasi mga halos 1 kilo to eh. So, kung mga 2 kilo siguro, pwede na yung mga 2 liters, ganyan. So, marami talaga to guys, kasi dagdag ako ng dagdag ng tubig na ito, natutuyuan siya. So, kailangan nyo talaga ng maraming tubig dito. Pero kung pressure cooker yung gamit ninyo, mas mabilis guys. So, pwede nyo to sigurong lutuin or palambutin ng mga 30 minutes simula nung kumulo. So, ano lang guys, experimental lang. Pero ito kasi mano-mano yung pagluto ko. Uli yung ginagamit ko. Kaya matagal yung process ng pagluto. Parang inabot ako dito ng mga more or less 2 hours ng pagluluto guys. So dito guys, para magkaroon na rin ng lasa yung ating nilalaga, naglagay lang ako dito ng toyo. So sa toyo guys, medyo napa-generous ko to yung paglalagay. Pero kasi hindi na ako maglalagay dito ng asin. At saka from time to time din mag-a-add pa tayo dito ng sabaw. Huwag nyo lang lagyan ng asin guys. Kung marami kayong toyo, pwede naman toyo na lang. And then yung sa suka, medyo naparami ako dito kaya nag-adjust ako ng konti. Pero okay din to guys na ganito kasi mas maganda yung medyo may asin pa din siya. So halu-haluin lang natin guys kasi meron na tayong mga nilagay na ricado dito. Actually hindi na rin nata ako naglagay dito ng pork cubes. So pero kayo kung gusto nyo mas meaty pa, pwede naman kayo maglagay ng pork cubes. So dito guys, magpapakulo lang tayo ng mga 1 hour pa hanggang sa lumambot pa yung ating pata. So, after 1 hour guys, kung makikita nyo, madilim-dilim na yung paligid, ay kumulo na ng mga 1 oras itong ating pata. So, kung makikita nyo rin, medyo nabawasan na yung ating sabaw. Kasi nga, napakulo na to ng mga pakulo. Dito sa part na to guys, medyo matigas pa siya. So, ang ginawa ko dito is, nag-adjust ako dito, kasi tinikman ko to, nag-adjust ako ng lasa. And at the same time, naglagay din ako dito ng tubig pa kasi medyo matigas pa siya para hindi siya matuyuan. And dito guys, friendly reminder lang talaga, wag na kayo maglalagay ng asin. Kung toyo lang. Wag nyo nalalagyan ng asin kasi mapapaalat siya. Kasi based sa observation ko and yung sabi sa akin ni Papa nung time na niluluto ko to, kasi guided din ako ni Papa, wag ko na daw lagyan ng asin
Or, oo, kasi habang patagal ng patagal or patuyo ng patuyo yung sabaw, paalat din to ng paalat. So, dun lumalabas yung alat niya. Kaya, tansya-tansya lang guys. So, kaya nga nang sabi ko sa inyo, since kulang pa siya sa sabaw, parang kulang pa rin siya sa lambot, pakuluan pa natin to ng pakuluan hanggang sa makuha natin yung gusto nating lambot ng sabaw natin. At ayun na nga guys, napagod na yung cellphone ko. So, dito guys, ito naman yung pangalawang kulo naman to. So, ito inabot to ng mga 30 minutes. Dito guys, medyo malambot-lambot na ng very light yung mga baboy or yung pata. Pero hindi pa siya yung hinahanap kong lambot. Gusto ko sana yung medyo wiggly. Wiggly siya to the point na pwede na siyang humiwalay sa buto. Ganon. Ganon yung hinahanap kong lambot. Yung parang nag-pressure cooker. Kasi sayang na lang din, nagpalambot na lang tayo ng bongga, sagarin na natin hanggang sa lumambot siya ng lumambot. So dito guys, pwede na kayo mag-adjust ng lasa. Kung feeling nyo maalat, dagdag kayo tubig again. And kung feeling nyo medyo matigas pa siya, hindi pa siya yung sa gusto nyong lambot, pwede magdagdag ng tubig para hindi siya matuyuan. Kasi since nga guys, maglalagay tayo ng asukal or meron na ata tong asukal nung time na to, hindi ko na napakita sa inyo. Mas madali siyang matuyuan and at the same time magkakaramelize siya. So, hindi maganda pag yung patatim natin is natuyuan. Pero kanya-kanyang trip yan. Kung gusto nyo kung ayaw nyo ng masabaw, okay lang, patuyuan nyo ng patuyuan. Pero kasi kami dito, mas gusto namin yung may sabaw. So, after ko mag-adjust ulit dito sa lasa, ay mag-a-add ulit ako dito ng tubig. So, siguro yung in-add ko dito mga nasa 500 ml ng tubig. So, kung makikita nyo, tansya-tansya lang din guys. Kung makikita nyo na kulang pa sa lambot, add lang ng tubig, pakulo lang ng pakulo, dagdag lang ng apoy. Pero kaya nga nang sabi ko, kung pressure cooker ang gamit po ninyo, okay na kahit mga 30 minutes, pwede na yan. Damihan nyo na lang kaagad ng tubig. So, dito guys, eto na ata yung time na nakuha ko na yung tamang lambot kasi mga around after 30 minutes to ganyan. So, dito nakuha ko na ata yung tamang lambot kasi kung makikita niyo habang hinahalo ko, wiggly na siya. Wiggly na yung mga pata natin. And kung hinihiwa-hiwa ko yung part ng balat, ano na siya, kusa na siyang nahihiwa, ganyan. Indication na malambot na. So, nung tinikman ko to dito, sobrang alat niya. Kasi nga matutuyuan na siya. Pero ang ginawa ko is naglagay pa rin ako ng tubig dito bago ko siya hinango. Pinakuluan ko lang siya ng konti para lang mawala yung alat niya. Mabawasan, kumbaga. Pero nung time na to, nung kinakain namin siya guys, maalat pa din siya sa panlasa namin. So, next time, adjust talaga kami sa lasa or sa alat pa. Pero, all in all guys, okay siya sa akin. Masarap siya sa akin. Hindi lang ako nagsabaw ng marami kasi maalat na kapag magsasabaw pa ako ng marami sa kanin ko. Pero as first time na magluluto nito, okay na siya sa akin. Very good na siya sa akin. Wala, ginagaslight ko lang yung sarili ko guys. So, yan lang guys. Ito na yung ating patatim. Sana po meron kayong natutunan dito sa aking video. And again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin po sa aking video. Thank you so much guys. Kain na po tayo. And sana po natakam kayo dito sa ating patatim. Yan lang guys. Bye guys!